Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang dalawang mga kaso ng mga babaeng umibig sa alagad at tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Pero ang inakala nilang taong kanilang pagkakatiwalaan ay magiging dahilan pala ng katapusan ng kanilang buhay. Para simulan natin ang unang kwento, tayo ay magtungo sa Iba, Zambales. Sa isang lugar sa Zambales, nakatira ang dalaga na si Sheila Egueñas, 18 years old. Ayon sa pamilya at mga kaibigan ni Sheila, ang dalaga ay simple, mabait at masipag. Si Sheila ay nagtatrabaho sa isang bakery sa kanilang lugar. Sa bakery na iyon, nag-cruise nga ang landas ni Sheila at ng isang lalaki. At ang lalaki naman na ito ay kinilalang si Pastor Ernesto Dando, 62 years old na ngayon ay mas kilala bilang Pastor Ernie. Si Ernesto ay pamilyadong tao na at residente ng Kota Taltal, Masinloc, Zambales. Magaling makipagkapwa-tao at mabait, ganyan ilarawan si Ernesto ng mga nakakilala sa kanya. Dahil doon, hindi naging mahirap para kay Ernesto na makaakay ng mga tagasunod na makikinig sa mga salita ng Diyos sa kanya. Umabot nga ng 2 dekada ang pagpapastor ni Ernesto sa Barangay Acob, Zambales. Bukod doon, nagtatrabaho din si Ernesto sa Consolidated Mines Inc. Naging customer nga ni Sheila si Ernesto sa isang panederya. Napakalaki nga ng agwat ng edad ni Ernesto kay Sheila. Subalit na humaling ang pastor sa dalaga. Simula nga noon, araw-araw nang bumibili ng tinapay si Ernesto sa bakery kung saan nagtatrabaho si Sheila. At dahil araw-araw nga silang nagkikita, napapalapit ang loob ni Sheila at Ernesto sa isa't isa. At hindi nga nagtagal, ang pastor at dalaga ay nagkaroon ng isang relasyon. Nahumaling naman si Sheila kay Ernesto dahil sa napaka-sweet ng pastor sa dalaga. Naging madalas na din ang pagdidate na Sheila at Ernesto kalaunan. At dahil nakikita ang dalawa ng publiko, nagsimula na silang maging paksa at bulong-bulungan sa kanilang lugar. Si Ernesto ay naging tampulan na din ng mga usap-usapan sa loob ng kanilang simbahan. Ngunit hindi naman apektado sina Ernesto at Sheila sa mga chismis tungkol sa kanila. Hindi din pinapansin ni Sheila ang mga sinasabi ng tao na 2 beses nga ang doble ng edad ng kanyang kasintahan kaysa sa kanya. Nanindigan ang babae na mahal niya si Ernesto kahit ano paman ang sabihin ng mga tao. Taong 2012 nang ipinagtapat na nga ni Sheila sa kanyang mga magulang ang relasyon niya kay Ernesto. Hindi nagtagal, personal na din ipinakilala ni Sheila si Ernesto sa kanyang mga magulang nang umuwi siya sa kanilang probinsya. Labis nga na nagulat ang mga magulang ni Sheila dahil hindi nila alam na ang tinutukoy ni Sheila na kanyang kasintahan ay mas matanda pala sa kanya. Tutol man ang mga magulang ni Sheila sa relasyon niya kay Ernesto, wala na silang nagawa at tinanggap na lamang ang kagustuhan ng kanilang anak. Pero mas nabigla ang mga magulang ni Sheila nang aminin ng dalaga na siya ay nagdadalang tao at ang ama nito ay si Ernesto. Kaya naman nagdesisyon na ang mga magulang ni Sheila na tumira na muli sa kanilang bahay habang ito ay nagbubuntis. Tinanggap din ng mga magulang ni Sheila si Ernesto at pinatuloy sa kanilang bahay. Kalaunan, nalaman nga ni Sheila at ng kanyang mga magulang na si Ernesto pala ay pamilyado na palang tao. Nagpunta din ang asawa ni Ernesto sa bahay ni Sheila para siya ay kumprontahin tungkol sa pakikipagrelasyon nito sa pari. Pero sa kabila nito, nagpatuloy ang masayang relasyon at pagsasama ni Sheila at Ernesto. Subalit makalipas ang ilang taon, unti-unti nang tumabang ang pakikitungo ni Sheila kay Ernesto. September 2019 nang tuluyan ng nakipaghiwalay ang dalaga kay Ernesto. At ang anak nga ng dalawa ay napunta sa poder ni Sheila at umuwi naman pabalik si Ernesto sa kanyang pamilya. Kasunod nga ng paglaya ni Sheila sa relasyon niya kay Ernesto, nakilala niya ang isang lalaki na muling nagpatibok ng kanyang puso. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Ronnie Elorte. Nang naglaon nga sina Sheila at Ronnie ay naging magkasintahan.
Saksi nga ang pamilya ni Sheila at Ronnie sa magandang samahan ng dalawa. At makalipas nga ang isang buwan, namanhika na ang pamilya ni Ronnie sa pamilya ni Sheila. Mapapansin nga ang saya sa mukha ni Sheila habang siya ay nasa piling ni Ronnie at meron na nga silang singsing para sa kanilang gaganaping kasal. Pero kabaliktaran naman noon ang naramdaman ng dating karelasyon ni Sheila na si Ernesto. Galit na galit ang pastor nang nalaman niyang may bago ng kasintahan ang dati niyang kasintahang si Sheila. Kaya naman palihim na sinundan ni Ernesto sina Sheila at Ronnie. Wala namang kaalam-alam si Sheila na nagkakaroon na pala ng obsesyon sa kanya si Ernesto at may binubuno itong masamang plano laban sa kanya. At October 20, 2019 ng tanghali nang kumain sa labas ng kanilang bahay ang pamilya ni Sheila kasama si Ronnie nang biglang dumating ang pastor na si Ernesto. Pagbaba nga ng motor ng pastor, pinapunta ni Sheila ang kanyang anak kay Ernesto para salubungin ang ama ng kanyang anak. Paglapit ni Ernesto kina Sheila, sinabi nito na bakit daw pinatayo ni Sheila ang kanilang anak samantalang kumakain pa ang bata. Hindi na nagsalita pa si Sheila pero nagpaalam siya sa kanyang nanay na si Helen na sila ay aalis na ni Ronnie. Sobrang bilis nga ng mga pangyayari at bigla na lamang naglabas ng baril si Ernesto. Binaril ng pastor si Sheila at sunod ay pinaputukan si Ronnie. At makailang ulit pa ngang binaril ni Ernesto sina Sheila at Ronnie. Matapos noon, kinuha ni Ernesto ang kanyang anak at tuluyan ng tumakas paalis ng crime scene. Agad namang tinakbo sa ospital sina Sheila at Ronnie. Subalit sa kasamang palad ang magkasintahan na nakatakda na nga dapat ikasal ay parehong binawian ng buhay. Samantala, agad namang nireport sa police station ang nangyaring krimen. At direkta ngang tinukoy ni Helen at kapatid ni Sheila na ang pumatay sa mga biktima ay walang iba kundi ang pastor na si Ernesto. Subalit hindi na naabutan pa ng mga pulis ang pastor na sospek. Hindi nga matanggap ng pamilya ni Sheila at Ronnie ang sinapit na magkasintahan. Hindi nga inakala ng ina ni Sheila na si Helen na ang taong nagpapakalat ng salita ng Diyos ay kaya palang pumatay ng tao. Sa investigasyon nga ng mga pulis, selos ang naging ugat ng krimen o crime of passion. Ayon pa sa mga pulis, hindi matanggap ni Ernesto na masaya na sa ibang lalaki si Sheila kaya niya ito pinapatay. At matapos nga ang investigasyon, sinampahan ang pastor na si Ernesto ng 2 bilang ng murder para sa pagpatay niya kay Sheila at kay Ronnie. Hinanap nga ng mga pulis si Ernesto subalit bigo silang maaresto ang pastor. At December 2019 na nag-issue na ang korte ng warrant of arrest para kay Ernesto. Pero magmula noon wala nang naging update sa kaso. Patuloy na hinanap ng mga pulis ang suspect na si Ernesto pero sila ay bigo. Masakit naman para sa pamilya ni Sheila at Ronnie na dumaan ang mga linggo at buwan ngunit hindi pa din nila nakuha ang hustisya para sa magkasintahan. Nanawagan din ang pamilya ni Sheila na kung sino man ang nakakaalam kung saan dinala ng pastor ang anak niya at ni Sheila na sila ay kontakin para ituro kung nasaan ang bata. Nais nilang maibalik sa pamilya ni Sheila ang bata na ngayon ay uliran na sa ina at posible pang makulong ang ama. At March 10, 2020, nabuhayan nga ng loob ang pamilya ni Sheila at Ronnie dahil lumabas na ang balita na si Ernesto ay sa wakas ay naaresto. Ayon sa mga reports, ang isa sa municipal most wanted persons ng Masinloc na si Ernesto Dando ay tuluyan ng naaresto ng mga pulis. Hindi naman nanlaban pa si Ernesto at sumama ito na maayos sa mga otoridad. Isinuko din ni Ernesto ang kanyang baril at mga bala na ginamit niya sa pagpatay kina Sheila at Ronnie. Matapos nga sumuko ng pastor, siya ay tuluyan ng ikinulong. Wala pang lumalabas na hatol kay Ernesto pero ayon sa ating saligang batas, habang buhay na pagkakulong ang maaaring kaharapin ni Ernesto kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay kina Sheila at Ronnie. Ang pangalawang kwento naman ay nangyari sa Camarines Sur. June 15, 2018 nang natagpuan ang isang babae na wala ng buhay sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay Buenavista, San Fernando, Camarines Sur. May takip pa ang mukha ng biktima at may tali ang mga kamay at binti.
At ang larawan nga ng biktima ay nakarating sa pamilya ng babaeng biktima na si Geraldine Bulalakaw Rapinan, 28 years old. Si Geraldine ay residente nga ng barangay San Jose, Baaw, Camarines Sur. Isang single mother si Geraldine at meron siyang anak na lalaki. Nagtapos nga si Geraldine sa Bao National High School at sa Christ the King School of Muntinlupa Foundation. Na mga oras na iyon, si Geraldine nga ay nawawala. Labis na kinakabahan nga ang pamilya ni Geraldine dahil mahihawig nga si Geraldine sa biktimang nakita. Agad namang nagtungo sa San Fernando ang pamilya Rapinan. At dito na nga nila nakumpirma na ang labing natagpuan sa highway at si Geraldine ay iisa. Labis nga napighati ang naramdaman ng mga magulang ng biktima. Kalaunan, dinala nga ang labi ni Geraldine sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. At ayon nga sa autopsy sa labi ni Geraldine, pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Si Geraldine ay nagtamo din ng mga saksak sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Posible nga na ang single mother ay pinatay sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 12 ng hating gabi ng June 14, 2018. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis hinggil sa brutal nga na sinapit ni Geraldine. At ayon nga sa mga pulis, re-reviewin nila ang CCTV malapit sa gasolinahan at sa gilid ng highway kung saan natagpuan si Geraldine nang sa gayon nga ay makakuha sila ng lead sa investigasyon. Hinala naman ng mga otoridad, posibleng sa ibang lugar pinatay si Geraldine at iniwan lamang ang kanyang labi sa San Fernando. Sa isang panayam naman sa ina ni Geraldine na si Vivencia, puot at takot nga ang kanyang naramdaman hinggil sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa interview nga, isiniwalat ni Vivencia na ikinagulat ng lahat. Tingin kasi ni Vivencia at ng buong pamilya ni Geraldine, ang pumatay sa single mother ay isang pari. Ayon nga kay Vivencia, si Geraldine ay 10 taon nang nagtatrabaho sa pamilya ng pari na si Father Paul Martino Terao. Pero taong 2017 nang umuwi nga si Geraldine sa kanilang bahay at sinabi nga na umalis na siya sa kanyang trabaho. Nagulat nga ang nanay at tatay ng babae nang humingi si Geraldine ng tawad sa kanila. Tinanong naman si Geraldine ng kanyang mga magulang kung bakit siya humihingi ng tawad. Sumagot naman ang biktima at sinabing siya ay nagdadalang tao. Tinanong muli si Geraldine ng kanyang tatay kung sino naman ang ama ng kanyang dinadalang bata. Sumagot si Geraldine at sinabing ang nakabuntis sa kanya ay ang paring si Paul. Sinabi pa ni Geraldine sa kanyang mga magulang na matagal-tagal na din ang relasyon niya sa pari. Nagpatotoo din ang pinsan ni Geraldine na si Sherilyn na sinabi sa kanya ng biktima na nagkaroon siya at si Paul nga ng isang relasyon. Nanindigan din si Sherilyn na totoong si Father Paul nga ang ama ni Geraldine dahil walang sikretong itinatago sa kanya ang kanyang biktimang pinsan. Ayon pa kay Vivencia, June 14, 2018 nang nagpaalam si Geraldine na makikipagkita siya sa tatay ng kanyang anak para nga manghihingi ng pera na gagastusin sa binyag ng kanilang anak. Tinanong ni Vivencia si Geraldine kung ang pari ba na si Paul ang kanyang kikitain at sumagot naman ng oo ang biktima. Sinabi pa umano ni Geraldine sa kanyang nanay na hindi siya magtatagal at 15 minutes lamang siyang makikipag-usap sa pari sa Diversion Road ng Baaw. At makalipas nga ang 1 oras, hindi na umuwi pa si Geraldine sa kanilang bahay. Sinubukan ng kanyang pamilya na i-text at tawagan siya ngunit ni isang beses ay hindi na sumagot ang babae. At kinagabihan nakatanggap ang pinsan ni Geraldine na si Sherilyn ng isang text mula sa numero ng biktima. At ayon sa text, sinabi ni Geraldine na hindi muna siya uuwi ng gabi na iyon. Labis naman ang pagtataka ni Sherilyn dahil alam niyang walang dalang ekstrang damit ang kanyang pinsan at hindi basta-basta nito iiwan ang kanyang anak. Samantala ayon nga sa mga balita, nakuha ng mga pulis ang impormasyon mula sa mga residente ng Baaw na ang paring si Paul ay may ibang karelasyon. At ang impormasyon nga na ito ay sinubukan namang beripikahin ng mga pulis. Nanawagan naman sa social media ng hustisya sa mga kakilala at nakakaalam sa kaso ni Geraldine. Lumipas nga ang mga araw ngunit walang naging update ang kaso ng pagkamatay ni Geraldine. Dahil dito, ang ibang mga kabag-anak at residente ng Baaw ay nagtungo na sa opisina ng mayor
para nga humingi ng tulong na mapabilis ang investigasyon ng kaso. At ayon nga sa mayor, nagbigay na siya ng instruction sa mga pulis na maglaan ng extra effort para matukoy na ang suspect sa nasabing krimen. Tikom naman ang bibig ng mga pulis sa pagbibigay ng impormasyon hinggil sa investigasyon ng kaso, pero ayon sa kanila, tinitingnan na nilang person of interest sa krimen si Father Paul. Kumalat naman online ang pahayag ng pamilya Rapinan tungkol sa pagkakasangkot ng isang pari sa pagkamatay ni Geraldine. Umani nga ng samot-saring komento ang paratang nila hinggil sa pari. Isang pahayag naman ang inalabas ng Archdiocese of Caceres kung saan naglilingkod si Father Paul hinggil sa pagkakasangkot nga ng pari sa krimen. Ayon nga sa kanila, lubha silang nababagabag sa pagkakasangkot ng isa nilang pari sa insidente. Sinabi din nila na gagawa sila ng sarili nilang investigasyon hinggil sa krimen ayon sa kanilang Code of Canon Law. Isang code ng mga batas na namamahala sa simbahang Katoliko. Sinubukan namang ng media na kunan ng pahayag ang nasabing pari sa bago nitong parokya, ngunit wala doon ang pari. At ang pari ngang si Paul ay isa palang kurong parokya sa St. Jude Parish Church sa Iriga City. Ayon nga sa sekretarya ng pari, pinatawag siya ng arsobispo kaya wala ito sa simbahan. Kinumpirma din ng sekretarya na naging kasambahay nga ng pamilya ni Paul si Geraldine. Pero giit ng sekretarya, hindi madalas magkita si Geraldine at ang pari sa bahay nito. Kaya para sa sekretarya, imposible ang mga ibinibintang ng pamilya ni Geraldine sa pari. Sinabi din niya na hindi nakakulong si Paul at patuloy pa din itong naglilingkod sa simbahan. Sa isang reports naman, sinabi nga ng parish priest ng Baaw na itinanggi ni Father Paul na siya ang pumatay kay Geraldine. At ayon nga sa parish priest, miski si Paul ay nagulat na lumutang ang kanyang pangalan sa nangyaring krimen, lalo na at matagal na daw niyang hindi nakita o nakakasama si Geraldine. Nang araw nga ng krimen, ang pari ay nasa Naga City kung saan siya dumalo sa isang piyesta. Pagkatapos nga nun ay buong araw ngang nasa mall ang pari at nang kinagabihan ay nagpamasahe ito. Maaga din daw nakatulog si Paul ng gabi na iyon. Pero nagising nga si Father Paul at nagulat na lamang siya sa dami ng text at tawag na tinatanong siya kung nasaan si Geraldine. At June 23, 2018, ayon nga sa isang report, tuluyan na tinanggal si Father Paul sa kanyang hinahawakang parokya matapos siyang madawit sa pagkamatay ng single mother na si Geraldine. At June 27 naman nang lumabas ang balita na may binubuong Special Investigation Task Group o SITG na siyang tututok sa malawakang investigasyon upang malaman talaga ang misteryo sa pagkamatay ni Geraldine. Sinabi pa ng mga pulis na patuloy nga ang pag-iipon nila ng mga importanteng impormasyon kaugnay ng nasabing pangyayari upang mabuo ang kaso laban sa kung sino man ang matutukoy na sospek. Ayon pa sa mga pulis, medyo nahihirapan sila dahil walang direktang witness na nakakita sa nangyaring krimen. Subalit nangako naman ang mga pulis na ginagawa nila ang lahat para tuluyan ng makafile ng kaso kaugnay nga sa nasabing krimen. At June 30, 2018 nang hinatid na sa huling hantungan si Geraldine. Patuloy naman ang sigaw ng hustisya ng kanyang pamilya dahil nga ang suspect na pumatay sa biktima ay patuloy pa ding nakakalaya. August 4 naman ng parehong taon, makalipas ang 2 buwan simula nang pinatay ang biktima, lumabas ang balita na si Father Paul ay tuluyan ng kinasuhan ng kasong murder para sa pagpatay niya kay Geraldine. At ayon din sa mga balita, sa mga nakuhang ebidensya at testigo ng mga otoridad, lahat ng ito ay itinuturo nga ang pari bilang sospek sa brutal na pamamaslang kay Geraldine. May isang testigo rin ang lumutang at nagpatibay sa kaso laban sa pari, kung saan positibo niyang kinilala si Paul bilang isa sa 2 taong nag-iwan ng labi sa highway. Isang hindi pa nakilalang sospek ang hinahanap at sinampahan din ng kasong pagpatay dahil sa posibleng pakikipagsabuatan sa nasabing pari. Hinikayat naman ng mga pulis si Father Paul na lumutang na para magbigay ng pahayag at mabigyan ng pagkakataon na klaruhin ang kanyang pangalan kung wala naman talaga siyang kinalaman sa pagpatay sa biktima. Napanatag naman ang pamilya ni Geraldine nang sa wakas ay nagkaroon na nga ng usad ang kaso. November 2018 naman nang lumabas nga ang balita na ang kasong murder laban kay Father Paul
para sa pagpatay niya kay Geraldine ay tuluyan ng ibinasura ng korte. At ayon sa mga reports, October 2018 pa pala pinirmahan ng isang provincial prosecutor ang resolusyon na i-dismiss ang kaso dahil sa lack of probable cause. Subalit ayon naman sa pahayag ng ina ng biktima na si Vivencia, nang na-dismiss nga ang kaso laban kay Paul. Pero sinabi nila na sila ay lalaban at aapela sila sa korte para muling buksan ang kaso. At kahit kailan ay hindi na nga naglabas ng pahayag pa si Father Paul at hindi na siya nagpa-interview pa sa media. Mula nga noon wala na naging bagong update sa kaso ng pagpatay kay Geraldine. Hindi din sinabi kung isa pa sa mga suspect maliban kay Paul ay naaresto ba o hindi. At September 2, 2020 nang muli na namang lumabas ang pangalan ng kontrobersyal na pari na si Father Paul matapos ireklamo ng sarili niyang ina. Dahil binabantaan ni Paul ang mga kapatid ng kanyang nanay. At ayon nga sa pahayag ni Estrellita Terao, 75 years old, ina ng naturang pari, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan niya at ni Paul na nauwi nga sa pagbabanta ng pari. Sinabi umano ni Paul na kung magsusumbong ang mga kapatid ng kanyang ina sa palasyo ng Archdiocese of Caceres, babarilin umano ni Father Paul ang mga kapatid ni Estrella. At dahil nga sa takot, agad namang nag-report si Estrella sa barangay at mga otoridad. Sa isang panayam naman kay Kapitan Efren Nepomuceno ng barangay, nagpadala na sila ng imbitasyon sa pari ngunit hanggang ngayon ay wala pa din itong tugon. At August 2024 naman na kumalat sa social media na si Father Paul na siyang sinasabing suspect sa pagpatay kay Geraldine ay pumanaw na. Ilan sa mga kaibigan at nakakakilala kay Paul ang nagpost ng kanilang pakikiramay sa pari. Hindi naman na lumabas sa post ang dahilan ng pagpanaw ng nasabing pari. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!